Hong lumabas na balita patungkol ho sa mga pastors ng Baptist Church po mga kabida, na tila isinuka na po nila ito hong si Congressman Benny Abante po Okay? Eto, babasahin ko lang po ito hong article ng Ang Balita ngayon mga kabida. Ang sabi po dito sa kanila hong headline, Baptist Church leaders nagkaisa, undivided support kay VP Sara, dumistansya kay Abante po mga kabida. Eto, naglabas ng malinaw na posisyon ang isang koalisyon ng mga leader ng Baptist Church sa gitna ng umiinit na usapin ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Buong suporta para sa Vice Presidente at tahasang paglayo sa pahayag ni Pastor Benny Abante. Ayon sa ulat, isang manifesto ang iniharap sa pamamagitan ni Representative Harold James Duterte, kung saan pinagtibay ng mga pastor mula sa 75 Pilgrim Bible Baptist Churches. Mantakin nyo, 75 mga Pilgrim Bible Baptist Churches. Okay? 75 mga simbahan po sa ilalim po ng Baptist Church po, mga kabida, ang humiwalay po. Okay, tumalikod po mga kabida kay Pastor Benny Abante Alright? Sa buong bansa ang kanilang paninindigan mga kabida, meaning nationwide pala ito. Akala ko po dito lang sa Mindanao. Okay, buong bansa pala ito mga kabida, na mga simbahan sa ilalim po ng Baptist Church ang tumiwalag po kumiwalay at dumistansya po mga kabida kay Benny Abante Eto, undivided support para kay VP Sara. Ibig sabihin po mga kabida, buong buo po yung kanilang suporta po kay Vice President Sara Duterte. Sa naturang manifesto, malinaw ang naging deklarasyon ng grupo. Ito yung kanilang manifesto po mga kabida. Undivided support for the Vice President. Buong suporta para sa Vice Presidente. Bukod dito, inilarawan nila si VP Sara Duterte sa gitna ng kontrobersiya bilang, ito po, unperturbed and unbound, hindi natinag at hindi yumuko. Meaning, matibay po, mga kabida. Kahit sa anong klaseng pagsubok, okay, kahit na po sa anong klaseng paninira, mga kabida, pressure, ay hindi ho natinag ito hong si Vice President Sara Duterte po, mga kabida. Ipinahayag din ng grupo ang kanilang panalangin para sa kaligtasan at katatagan ng Vice Presidente sa harap ng tumitinding tensyon politikal. Alright? Ito hong pagdistansya po nila kay Abante po, mga kabida. Ito, questionable talaga ito, Bakit sila dumistansya kay Abante? Meron talaga problema, mga kabida. Diba? There's something wrong. Okay? Kaya sila dumistansya po, Kasabay ng pagsuporta, nilinaw rin ng koalisyon na hindi umano kinakatawan ni Abante ang kanilang sektor sa usaping may kinalaman kay VP Sara Duterte. Abante does not speak for their community. Okay? Hindi nagsasalita si Abante para sa kanilang komunidad. Ang pahayag na ito ay tila direktang sagot sa mga naunang paninindigan ni Abante kaugnay ng impeachment proceedings, kung saan isa siya sa mga vocal na nagsusulong ng proseso laban sa Vice Presidente. Ang paglabas ng manifesto ay kasabay ng mga kaganapan sa Kamara kung saan natukoy na may probable cause sa impeachment complaints laban kay VP Sara at inaasahan ang posibleng pag-akyat nito sa Senado para sa paglilitis. So yun po mga kabida. So 55 mga simbahan sa ilalim po ng Baptist Church po mga kabida ang tumiwalag na po. Isinuka po ito hong si Abante po, mga kabida. Yun yung malaking tanong kasi, bakit ganito po karami? Okay, parang buong simbahan na po, ata, buong organisasyon po ng Baptist Church ang tumiwalag po kay Abante po, mga kabida. Diba? Very questionable talaga ito.
Okay, is there something wrong with Pastor Abante sa kanila, mga kabida? Okay? Yung kanyang panindigan po, bilang kongresista, unang-una po, kinonsulta ba niya yung kanyang mga constituents, mga kabida? At kung kinonsulta po niya yung kanyang mga constituents, bilang isang pastor, kinonsulta ba niya yung kanyang simbahan po, patungkol ho sa kanyang paninindigan, laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, po? Diba? Masakit po ito, mga kabida. Itong ginawa po ng 75 simbahan po. 75 pastor, mga kabida. Laban po dito kay Abante, sa kanilang pagtalikod po, mga kabida, po. In favor doon ho kay Vice President Sara Duterte.